Infinix nakipag-partner sa BMW? Talaga ba? Okay, so ito yung Infinix Note 30 VIP Racing Edition. At yes, na-review na natin yung regular Note 30 VIP, pero may mga bagong features dito sa Racing Edition na pag-uusapan natin ngayon. At well, andito na lang din naman tayo, tignan na rin natin kung magandang phone pa rin to even after 4 months. Pero bago yon, alam nyo na, iimbitahan ko muna kayong mag-subscribe. 300k na tayo at next goal na natin ang 500k. Bilang pambawi sa 300k subs, ipapamigay natin itong Tecno Pova 5 Pro. So tutok lang kayo hanggang dulo para makasali at follow nyo na rin kami sa Facebook dahil doon namin i-announce yung mananalo. Okay, so ito yung box na sinend sa atin ng Infinix. Malaking gray box, tapos sa loob, meron tayong certificate at 3 mas maliliit na box. Isa para sa wireless earphones na unfortunately, hindi raw kasama pag bumili tayo, so hindi ko na tinest. Yung 15-watt wireless charging pad, tulad sa regular version, free lang din sa atin. Na this time, meron na ring Racing Edition na design. May ilang accessories pa dito sa ilalim na hindi rin kasama sa retail units. So, ang makukuha lang talaga natin kapag bumili tayo ay itong phone box at yung mga accessories sa loob, tsaka itong 15-watt wireless charger. Buksan na natin yung mismong box ng phone. At dito, unang bubungad sa atin yung phone pero babalikan na lang natin yan mamaya. Tapos, ang kasama niyan ay isang SIM ejector tool, isang clear hard case, Note 30 VIP card, USB Type-C cable, at syempre, yung 68-watt fast charger natin. Okay, so eto na yung Infinix Note 30 VIP Racing Edition. At obviously, design ang isa sa mga bago dito. So may collaboration dito ang Infinix at ang Designworks, which is a BMW Group company. So hindi ako sure kung anong klase ng partnership ang meron sila dito, pero tingin ko hindi siya Infinix and BMW. Kasi una, wala talaga tayong makikitang kahit isang logo ng BMW sa phone at kahit sa mismong website ng Infinix. Actually, meron pang ang BMW car dito na tinakpan yung logo. Plus, Racing Edition din ang pinangalan dito ng Infinix. So, hindi siya BMW Edition. But still, obvious naman na BMW inspired yung design. So pag-usapan na natin. Bali, street racing inspired itong phone natin. Meron tayong black and red color combination this time. Red yung frames natin na may glossy finish na bihira akong makita sa mga smartphones. Tapos yung back panel ay may faux leather finish na may pagka-steering wheel ang itsura at makikitaan din natin ng ilang mga racing elements. Masarap hawakan sa totoo lang. Medyo grippy din, which is good. Hindi basta-basta dudula sa kamay natin. Tapos bukod pa dyan, meron nga rin pala tayo ditong mga LEDs. Shine through yung tricolor LEDs natin dyan na hindi lang 100% pang forma kasi pwede rin natin yung gamitin as an LED indicator for charging and notifications. Parang yung sa mga ROG phones, Nothing phones, and Pova 5 Pro. So overall, para sa akin, maganda talaga yung design. Sobrang kakaiba at ang kinaganda pa, kahit na may collaboration at dagdag na LEDs dito, napanatili pa rin ng Infinix yung presyo sa 13,999 pesos. Okay, so balikan natin yung performance nitong Infinix Note 30 VIP. Again, MediaTek Dimensity 8050 5G, 12 gigs yung RAM, pambihira, Infinix lang yata ang gumagawa niyan sa ganitong price, at 256 gigs naman yung internal storage. Sa latest Antutu benchmark, nakakuha tayo ng more than 750,000 points na hanggang ngayon ay isa pa rin talaga sa pinakamatataas na makukuha natin sa ganitong presyo. So hindi mo po problemahin ang performance dito even after a couple of years. Kung ang iraran mo lang naman ay yung mga apps na ginagamit natin for our day-to-day tasks. Tapos pagdating naman sa gaming, sinubukan ko ulit. Of course, wala pa rin talagang problem sa Mobile Legends. Hindi naman ganun ka-demanding to. So, swabing-swabe pa rin yung laro ko dito. Ultra graphics, super frame rates, no lags. At kung mapapansin nyo, lagi rin talagang tumatama yung hooks ko. Call of Duty players matutuwa din dahil mataas yung settings na available, walang delay sa gyro at super playable din talaga even for competitive matches. Yun nga lang nung tinest ko ulit to sa Genshin, dito na nag-umpisang uminit yung chipset natin. So tulad dati, hindi ko pa rin to mare-recommend sa mga super demanding games tulad na lang nito. Yes, malakas yung chipset natin pero dapat hinay-hinay pa rin dahil nga posibleng mag-init na ultimately posibleng maka-apekto rin sa lifespan ng phone natin. Now, pagdating naman sa charging features, alam naman natin na sobrang panalo
nitong Infinix Note 30 VIP. I mean, gamit yung 68-watt wired charger natin, 46 minutes lang yung kailangan para ma-fully charge yung phone. Meron din tong bypass charging para sa mga gamers. Tapos ang malupit pa ay yung 50-watt na wireless charging support. Well, problema lang talaga yung availability ng 50-watt wireless charger ng Infinix dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nila yun ino-offer dito. So, hindi rin natin mayu-utilize yung fast wireless charging feature nitong Note 30 VIP. Pero ang good news naman, meron silang libreng 15-watt na wireless charging pad dito. Hindi ganun kabilis, pero at least libre, kaya in terms of value, sobrang laking plus pa rin yan para sa akin. At pagdating naman sa display, wala rin akong reklamo. Naka-AMOLED panel tayo, maganda ang kulay, maganda for watching videos. Actually, nanood nga ulit ako ng mga anime dito. Solid na solid at angat talaga yung kulay. Visible outdoors, responsive dahil sa good touch sampling rate. Syempre, smooth ding tignan dahil naka 120Hz yung refresh rate. Yung bezels natin, manipis lang din. Tapos, yung in-display fingerprint scanner, mabilis at accurate din. Yung dual speakers natin, malakas at klaro. May partnership sila with JBL, at makikita pa rin natin yung logo nila dito sa taas. At for the price, masasabi ko talaga na magandang gamitin sa parehong gaming, watching videos, at kahit pa pang sound trip. Tapos pagdating sa camera performance, makakakuha rin talaga tayo ng good quality photos and videos, lalo na pag kinonsider yung price. Again, para lang klaro sa iba yung specs, meron tayo dyang 108 megapixel main shooter, 2 megapixel depth sensor, AI lens, tapos yung selfie cam naman ay 32 megapixels. At eto yung mga photos na nakuha natin. Pagdating naman sa videos, I don't think na may magrereklamo pa since kaya nitong mag-record in 4K. Kahit ikumpara natin sa ibang mga phones na kakumpetensya, papalag talaga to. Actually, yung Realme 11 nga na nireview natin last time, na kasing presyo nito ay hanggang 1080p video recording lang. So, malaki-laki yung angat nito pagdating sa overall quality at meron na rin tong EIS sa 1080p. Pero take note lang na kung ang habol mo talaga ay yung video recording capabilities ng phone, I suggest na i-check nyo yung Infinix 030 5G. Videos din kasi talaga ang focus ng phone na yon. So ilalagay ko na lang yung link ng review ko doon dyan sa may description. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Hanggang 2K 30 FPS yung pwede nating i-record at alam naman natin na bihira ang nag-o-offer ng ganitong klaseng resolution sa ganitong price. Pero paano ka nga ba mananalo ng Tecno Pova 5 Pro? Well, una, i-comment mo lang sa baba kung ano yung pinaka-paborito mong feature nitong Infinix Note 30 VIP. Tapos, siguro follow mo na rin kami sa Facebook dahil doon namin i-announce yung winner. So, yun lang. 2 steps lang para manalo ng Tecno Pova 5 Pro. Okay, so how about software? Kamusta yung software support natin dito? Well, upon checking, meron tayong system update dito pagkabukas at yung security patches natin ay na-update na sa October. November lang ngayon, so mukhang okay din naman tayo pagdating sa security updates. Hopefully, makakuha rin agad tayo ng Android 14 upgrade soon kapag out na talaga. Tapos para lang sa mga wala pang idea sa UI ng Infinix, madali lang po talagang gamitin at marami ring features. May mga bloatwares, yes, pero pwede naman natin yang i-uninstall at i-disable. At para lang din malinaw, mas marami pa yung bloatwares at ads na nakita ko sa Realme UI nitong nakaraan. Okay, so pagdating sa mga pros and cons, same pa rin naman sa review ko before. Panalo yung performance, yung display, malaking RAM at storage, dual speakers, mga charging features like bypass charging, 68 wired charging na sobrang bilis, at syempre yung wireless charging na may libre pang wireless charger. Camera natin maganda rin for the price, tapos mas pinaganda pa yung itsura ngayon dahil nga sa Racing Edition design
na meron pang LEDs. Para sa mga cons, yung battery life natin, well, all-day battery life naman kung hindi ka hardcore gamer, pero hindi siya ganun kakunat at saktuhan lang talaga for a day of use. Gorilla Glass protection, wala ring nabanggit ang Infinix, so most probably ibang brand yung gamit nila. Tapos wala rin tayong ultra-wide camera. Pero for sure, para sa karamihan sa atin, hindi magiging deal breaker yung mga cons dahil mostly minor drawbacks lang naman. So siguro ang tanong na lang talaga, kung sulit pa rin to even after 4 months. At kung sulit pa rin kahit na may mga bagong phones na nagsilabasan. At ang sagot ko dyan ay definitely yes. At around 14,000 pesos, isa pa rin talaga to sa mga pinakasulit na phones na mabibili natin ngayon. Kung specs at specs lang din naman ang usapan, talagang hataw ang Infinix at angat kumpara sa mga kakompetensyang phones. I mean, may mga phones pa nga na naka-Helio G99 sa ganitong price. So ang nakikita kong mahigpit na kalaban nitong Note 30 VIP ngayon ay yung mga phones from Poco. Sagad kung sagad kasi kung mag-sale ang Poco. Tulad na lang nung Poco F5. 21,000 yung original price, tapos binaba nila ng 15K nung 11/11. Tapos may mga vouchers pa. So magkakatalo na lang din talaga sa mga promo at discounts na ibibigay ng Infinix dito. At syempre, sa kung ano yung mas sakto sa budget mo. Pinakamaganda pa rin kung tsetsempo tayo ng sale kahit na sulit na sa original price. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Gandang phone itong Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Kung gusto mong makita yung unang review ko sa regular version nito, click mo lang to. At para naman sa sulit camera-centric phone ng Infinix na 030 5G, click mo lang to.